Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Naku po, ano naman to mga kabibig? Kilala daw, di umano, ni Senator Amy Marcos ang nagpakidnap kay PRRD, ang nagpasurrender kay PRRD, at pinakulong ito sa ICC. Takot daw di umanong sabihin ni Amy Marcos ang katotohanan. Uy talaga? May tinatago si Amy Marcos sa mga Pilipino? Huwag naman ganun. Di ba mga kabibig? Ano kaya ang tinatago ni Amy Marcos? Sino kaya? Sino kaya mga kabibig, no? Heto mga kabibig ha. These are all videos ito ng mga kilalang vlogger na meron silang mga nalalaman na mga sikreto at coming from their reliable sources mga kabibig. At panunuorin natin ang kanilang mga revelasyon. Shocking pa bang revelasyon ito? Na after sa dalawang Senate hearing, pangatlong Senate hearing mga kabibig, halata naman kung sino ang mastermind. Ay, eto na kabibig. Makinig tayo sa una nating pasabog na video mga kabibig. Nako, grabe. Ito ha. This was last night, nagkaroon ng unique eh. Ito na. No, kilala mo itong mag-asawang ito, 'di ba? Kilala mo sila. So, if the EU sides with us, if it's the cheating is so blatant, if it's found that it's so rotten, mahihiya sila. Are they going to back down? Okay. Yung lalaki mahina ang loob. Mahina talaga ang loob ng lalaki. Ang babae ang porsigido. Kumbaga, ang devil talaga dyan ang babae. Revelation. Then, ito ang information ko, Doc, mga kababayan. Actually, yung kay President Duterte, awang-awa nga ako sa kanya. Nagdadalawang isip si Marcos Jr. at si Tambi. Nagdadalawang isip yung dalawa. Ang babae ang nag-push talaga using Bersamin and Marbil. So nagdadalawa isip si Tambi at saka si Vangag. Pero ang nag-push talaga si babaeng ahas. Yun yung information ko. Yun yung dumating sa akin na information. Na ang babae talaga ang nag-push. At that time, she was still in the United States. Kasi nga, di ba, na-detain ng isang buwan. Isang buwan? So basically, attorney, what you're saying right now that I'm hearing you say is that magkakaroon tayo ng malaking challenges, no? Malaki kasi ang Pilipino very in love with very deep respect for her vote. Talagang pinakamamahal natin yan, yung boto natin, di ba? So hindi papayag ang Pilipino dito, attorney. So ano mangyayari? Doc, kaya nga I'm encouraging everyone despite the fact that I don't want to be sino bang gusto maging doomsayer o bringer of doom. I don't really envy my position of itong nagsasabi na may daya but I have no choice because that is really what is happening. Pero ang pakiusap ko lang sa ating mga kababayan, we have to make that vote surge for our candidates. Para pag may vote surge tayo, there's a possibility na manalo pa rin yung kandidato natin like what happened to President Duterte. But kung hindi man mangyari yan, the cheating becomes so blatant that everybody will revolt on that day. So, kung yun nga, if you want to aim for the stars because even if you don't reach the stars, you get the moon. Yun yung ibig ko sabihin. Na kailangan tambakan talaga natin. Yun yung gagamitin natin word. Tambakan talaga natin ang boto. Iboto natin number 18 for party list. Iboto natin yung mga kandidato nating napipili natin, mga kandidato ni President Duterte. So that kung dadayain man tayo, it's either hindi mag-successful yung kanilang daya or it becomes so successful but it is so blatant na it's already very insulting to you and me, to everybody. So, baka umabot sa punto na mawala talaga itong
scourge of the nation na dalawang to. Oh. Nako, sabi nga ng ilang netizen. Amy Marcos, kung gusto mong manalo, paaminin mo ang kapatid mo na bangag siya. Uy, grabe naman kayo. Hindi mo naman pwedeng gano'n. O, ito ha, si Miss Maui. Si Princess Maui. May, ano din, pasabog din. O, ito na. Ay, napadali ka? Wala pa bang bashers? Miss Maui. Hello, Mawinians. Hello, mga kababayan. Kumusta po kayo sa Pilipinas? Happy Easter po, mga kababayan. Linggo ngayon, di ba? 7:31. Alas 7 pasado na. Alas 7:30, right? Alas 7:30 na dyan sa atin. Kumusta po kayo? Kami kasi pagmahal na araw kay Papa. So, araw pa dito sa amin, mga kababayan. Okay. Parang against the lights naman. Good evening po sa Pilipinas. Just to make sure na ma-prove natin na ito ay ating legit na Facebook account. Ano po, kasi faking accounts ang kabilang pages and personal. As nagkaroon ng kongreso ng mamamayang Pilipino, sinaspok Sally Roque, every Saturday po yata yan nila kinakandak together with Prof. Ana Malinduguy na nasa China, Ate Maharlika, nandyan din, and naging guest po nila si Attorney Glenn Chong. In-upload ni Channel 167. Kung hindi pa kayo nakafollow kay Channel 167, please do so. In-upload niya yung maiiksing mga excerpts ng live kahapon ni Spoke Sally Roque at binulgar po doon ni Attorney Glenn Chong na yung babaeng ahas ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. So, summary nung pagkakasabi is, yung lalaki daw na yan, I think it pertains to Ngiwi M, ang lalaking yan, mahinaan loob. So, nung pinagbalakan, nakidnapin si PRRD, di ba, parang ayaw or nag-hesitate si Ngiwi M at saka si Tambi na ituloy yan. Pero nagkaroon nga ng aberya, yung babaeng ahas sa US, isa sa kanyang entourage or kasama niya sa pagpunta sa Amerika ay namatay. Okay? And allegedly, ang ikinamatay ng lalaking yon, napakabata, edad 40 lang yata, or 44 years old, isang eredero ng kilalang malaking department store sa Pilipinas, no, billionaire ang pamilya ng mga yan, ay namatay doon kasama nila, and allegedly ang kinamatay nga po ay ipinagbabawal na gamot. So, kokaina. Ngayon, na-hold yata yung babaeng ahas sa anemika. Nabanggit pa nga ni Atty. Glenn yung mga 1 buwan halos. Oo, sabi na Atty. Glenn. So, nakakapagtaka kung bakit ang mga pinag-a-upload ng babaeng ahas na yan ay yung mga edited photos niya. Well, mahilig siya mag-upload ng mga edited na picture, di ba? So, halimbawa, pinapakinis ang liig, pinapaliit ang tiyan, pinapabata siya, pinapakinis ang mukha, ganun. And may mga photos yan nung mga nakaraang linggo na parang throwback or dati na niyang picture, di ba? Tapos kunwari, same day in-upload or recent in-upload or, di ba, actual, recent time. So, siguro nga, na-hold yung babaeng ahas ng mga ilang linggo, kung hindi man ilang araw, sa anemika dahil sa investigasyon, mahigpit ang US, kasi kung may namatay, iimbestigahan ko anong ikinamatay. Foreigner pa, so Pilipinong dayo. Okay? Kasama ni Ma'am Shi na pumunta sa US para sa kanyang mga film festival, kuning-kuning Filipino film showing, eklatik doon sa California. At yung kasama niyang yan, no, part of her entourage, namatay nga roon. So anong kinamatay? Investigahan syempre. Tapos nalaman pa na allegedly, according to Dean Chase, droga ang ikinamatay. So paanong nagkaroon ng droga sa isang hotel? Doon ba binili yan sa US or bit-bit ba nila? Ay kung bit-bit nila ay tulak. Right? Nagpuslit ng illegal na substance ng kontrabando, pa-anemika, malaking kasalanan yan. According pa nga kay Dean Chase, di ba, may mga nakikialam na po na ibang departamento, ano yung ginamit na term, nag-supersede na, no, doon sa nag-iimbestiga sa pagkamatay noong isinama ni Ma'am Shi sa kanyang flight sa US, may nakikialam na may nagte-take over na sa investigasyon, ibang departamento na, at yung ibang mga committee na iyon na mag-supersede or nag-supersede na or
nag-take over ay mga Asyano at mukhang mga Pinoy raw. So may nakikialam na siguro para maalis, 'di ba? Kung ano man ang connection, mawala siguro sa record or maalis ang pangalan ng babaeng ahas na 'yan sa mga involved na tao sa pagkamatay noong binitbit niya papuntang US. Habang nandun sa US yung babaeng yan para mapagtakpan, kasi mga March 8 yun, namatay yung isinama niyang yun, allegedly na overdose, para siguro hindi masyadong pumutok yung balita, kailangan gumawa ng matinding kontrobersya sa Pilipinas. Kaya pagpatak ng March 11, binitbit si PRRD. So tumutugma, di ba? Oh. So 7,000 pulis ang dineploy. May mga, bukod sa nasa Maynila, mga nag-abang, biglaan, di ba? Nagmamadali, in-expedite. Bakit, di ba? Pinaspasan. Correct. Ang pagbitbit kay PRRD, 7,000 policemen. Hindi lang sa Maynila, meron ding nasa Davao. Para yatang naging high-profile criminal si Pangulong Duterte that time. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas, di ba? Kaluriki lang talaga yung overacting nila. Di ba? General Torre, of course, kung uupong presidente si Bibi Sara, nako, General Torre. Basta. Di ba, nag-abang sa airport, pumunta sa residence ni PRRD, bakit ganyan ang nangyari? So, according to Attorney Glenn Chong, yung babaeng yan ang utak sa pagpapakidnap kay PRRD. Ngayon, ano ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas? Nganga na lang, tatanggapin na lang, mag-move on na lang. Mabuti pa yung mga Pilipino, mga OFWs na nasa The Hague, di ba? Araw-araw nandun, lalo ngayon weekend. Di ba? Kung tapos na yung oras ng tambay nila sa harapan ng ICC, na tinatawag na nilang Duterte Park, pupunta doon sa gilid or sa medyo pwede sila, Duterte Forest na nilang tinatawag, kagubatan. Sa mga puno-puno, makapagtipon-tipon lang, maipakita lang yung suporta kay PRRD. Correct. Yung mga nandyan sa Maynila, kumusta? Yung mga malalaking grupo na maka-Duterte kuno, kumusta? Nagrarally pa? Mukhang wala na. Ano, takot kayo? O ano, na-infiltrate na kayo ng mga bahas? Yan yung mga katanungan, mga kababayan. Okay? Mag-alas 8 na ba dyan sa Pilipinas? 7:38 na ba dyan? Okay, silipin ko lang yung mga comments nyo. M-Race, Umbanya, hello? Mami Beth, nakapaghapunan na ba? Ako, inamin ng isang ensaymada vlogger. In fact, nadulas dyan si Pebbles. Diba? Kung nanahimik lang daw sana si VP Sara, edi hindi daw ipinakulong. Edi sana hindi daw ipinakulong ni ng ADM at ni Liza Tanas si PRRD. Nadulas din si Pebbles na bumaliktad na. Ang tawag nyo kay Pebbles? Perables. Perables, talapera. Ingat daw po, sabi ni Ate Josephine. Salamat ng marami. Yeah, I'm enjoying here. Masarap ang klima, di ba? May tipon-tipon tayo, magdasal. Ipagdasal ang kabangagan at kung anik-anik pa. Alas 9 na. Kaya yun na nga, kabibig. Yun na nga ang sinasabi natin. Di ba? Itong sinasabi ni Attorney Glenn Chong na mga kanyang ibinulgar, mga kabibig. Of course, alam ni Attorney Glenn Chong yan. May mga tawag dito, may mga insiders din yan si Attorney Glenn Chong na pwedeng makuhanan niya yung mga impormasyon. Sabi ni Glenn Chong, 1 month pa lang na-detain si Kokak. Diba? So, kung alam ni Attorney Glenn Chong na itong mag-asawang ito, lalo na itong si Kokak, ang utak talaga, I'm sure alam din niya ni Amy, mga kabibig. Posible. Diba? Don't tell me, nung panahon na si Pangulong Duterte ay masakyan sa airplane, si Amy, walang pakialam. Of course, nanghanap din ng ebidensya si Amy Marcos that time. Baka tinawagan niya si BBM or kung sino man ang pwede niyang tawagan. Diba, mga kabibig? So, do you think bisa pa ba, nagpabuta-bungo lang talaga si Amy? Kasi sabi ni Miss Hanilet, ek lang yung Senate hearing nila. Diba? Bakit ganun ang galit ni Miss Hanilet kay Amy Marcos? Bakit hindi niya sinuportahan si Amy Marcos, pati nga si Bongo?
useless na daw yung Senate hearing kasi si PRRD wala na sa Pilipinas. So ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.